Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa Attorney Ricky Tumuturgo YouTube channel natin. Follow na po kayo sa ating YouTube channel na ito. Mayroon din po tayong meta page o Facebook page na Attorney Ricky Tumuturgo. Follow na po kayo, mga kabunyog, mga kababayan. O ito, pag-usapan natin tungkol kay Cheese at kay Maynard Ngo. Noong January 19, nag-appear itong negosyanteng negosyante na si Maynard Ngo. Si Maynard Ngo, yung binanggit ni dating DPWH Yusek Bernardo na bagman ni Cheese Escudero. Yan So matindi ang papel niyan. Matindi ang papel niyan. Bagman talaga ang naging role niyan kay Cheese Escudero. Yan yung Ngayon, pina-attend yan sa pagbabalik ng hearing ng sa Blue Ribbon noong January 19. Umattend naman siya. Umattend naman. Kaya lang ang nangyari, yung pag-attend niya, nung tinatanong siya kung anong masasabi niya doon sa mga testimonya ay yung mga salaysay ni Yusek Bernardo kung saan nababanggit siya, nadadawit siya. At si Chis Escudero, ang niya, general denial. Yung general denial, yung parang I vehemently deny. Parang dinideny ko, tinatanggi ko ang lahat ng sinabi diyan sa sinumpaang salaysay na yan. O yan. Ganun yung general denial. Ibig sabihin, kung ano man ang mga sinabi doon, hindi na isa-isang sinasagot. Na, general, wala, hindi totoo yan. Pawang kasinungalingan yan, hindi totoo yan. Ganun ka general ang kanyang pagtanggi na hindi totoo. Kumbaga, hindi totoo yung mga sinabi sa sinumpaang silaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo. General denial. Ngayon, dahil dininay na ni Maynard Ngo, ibig sabihin hindi niya nilaglag si Chis Escudero. O anong mangyayari ngayon? Safe na ba si Chis? Matapos ang pagharap ni Maynard Ngo sa Blue Ribbon hearing kung saan hindi niya diniin si Chis Escudero at yung mga sinabi doon ng hindi umano'y involvement niya o pagkakasangkot niya at ni Chis Escudero ay ayon kay Maynard Ngo, yun, kasinungalingan. Kaya dininay niya, general denial. Safe na ba si Chis? Ang totoo po, hindi. Hindi. Sa Senado, pwede yung general denial. Hindi ka naman pipilitin ng mga senador. Hindi naman yan investigation in aid of legislation yun. Oh, pag nag-deny ka, denial yung sa ginawa mo, general denial, walang magagawa anong Senado diyan. Dininay mo sabi mo wala kang alam. Oh. Pero pagdating sa kaso, kasi anuhan sila kakasuhan si Chis at saka itong si Maynard Ngo, hindi muna sa korte, sa fiscal, sa prosecutor, sa DOJ. So magkakandak ang prosecutor ng preliminary investigation. Kumbaga, papadalhan ng kopya si Maynard Ngo ng kanyang ng testimonya, yung affidavit ni Yusek Bernardo, papadalhan din sila Chis Escudero niyan. Pero pag pinadalhan sila ng complaint affidavit, subpina, papasagutin sila niyan within 10 days, sumagot kayo, mag-submit kayo ng counter affidavit nyo. Dapat yung affidavit na isasubmit nila Maynard Ngo at Chis Escudero, counter affidavit. Hindi pwedeng general denial lang. Yung sinabi niya sa Kamara na ay sa Senado, yung sabi ni Maynard Ngo na dinideny niya ang lahat ng sinabi doon sa sinumpaang salaysay ni Yusek Bernardo, pwede yun sa Senado pero sa DOJ panel of prosecutors hindi.
kailangan punto por punto yung mga akusasyon doon. Kasi yung pagkakasalaysay doon ni Yusek Bernardo, detalyado eh. May sinasabi siyang amount, saang lugar, kailan. Napakadetalyado yun. At malamang yung mga yung mga pruweba nun, halimbawa yung mga documentary evidence, yung mga kung may text messages sila, yung text message halimbawa o chat message or email nila nila ah, Maynard Ngo at saka ni Bernardo, may proof siyang gano'n. O lahat yun dapat sagutin yun. Halimbawa, may naka-attach doon sa sinubmit na reklamo dito kay Maynard Ngo at kay Chis Escudero. May naka-attach na record ng conversation nila o kung nag-usap sila by phone o kaya yung kanilang mga sagutan sa text message. Ano yun? Kung na-preserve yun, ebidensya yun laban sa kanila. Ngayon, hindi pwedeng i-deny niya, sasabihin niya lang, hindi totoo yan. Paano mo masasabing hindi totoo? Mayroon ngang ebidensya eh. Kaya, yung general denial na ginawa ni Maynard Ngo doon sa Blue Ribbon hearing, pwede sa Blue Ribbon. Pero pagdating sa DOJ panel of prosecutors, mauobliga kang sumagot, punto por punto. Mauobliga kang maglahad din ng counter mo na sagot. Pangalawa, mauobliga ka ring mag-produce ng mga ebidensya mo at mga testigo mo. Gagawan mo rin ng affidavit. Yan yung kaya ngayon tahimik sila Villanueva, Estrada, kasi naghahanda sila ng sagot nila eh. Ang dami nilang kaso, may 3 malversation cases si Villanueva. Lahat yun sasagot niya. Hindi pwedeng general denial. Ganon din itong si Maynard Ngo. Kaya kung parang nung magsalita si Maynard Ngo doon sa Blue Ribbon, akala mo safe na siya, safe na si Chis Escudero. Hindi yun. Ang Blue Ribbon, in aid of legislation, hindi pwedeng pwersahin yun. Pag sinabing hindi po totoo yung mga sinabi diyan, kasinungalingan yan. Hindi mo pwedeng pwersahin siya doon, si Maynard Ngo. Pero pagdating sa Senado, ay pagdating sa DOJ, prosecutors, sa preliminary investigation, at ganun pa rin ang sagot mo, general denial, hindi yan. Kaya, kung tatanungin niyo ako, safe na ba si Chis matapos ang pagharap ni Maynard Ngo sa Blue Ribbon hearing? Kasi parang hindi naman nadiin si Maynard Ngo doon. Hindi rin nadiin si Chis Escudero doon. So, dahil nag-attend na ba siya at na nasagot niya na yung mga tanong doon ng mga senador, ibig bang sabihin safe na si Chis at saka si Maynard Ngo? Hindi. Kasi yung sagot niya sa mga tanong doon sa Blue Ribbon ay general denial. At ang general denial is the weakest defense. Yang mga ganyan, yung mga alibi, general denial, weak yan. O ngayon, dahil weak yung ginawa niya na yan na general denial, hindi pa niyan safe si Chis Escudero. Kahit siya mismo, hindi pa rin safe. Dapat, pag pinadalhan sila ng DOJ ng kopya ng complaint affidavit, ang mga attached na affidavits at supporting documents, sagutin nila ni Chis ng maayos. Kung hindi, magpo-proceed ang kaso at sa korte makakasuhan sila, mararapol, makukulong sila. Kaya hindi pa safe si Chis Escudero at si Maynard Ngo. Yung general denial nila, umubra yan sa Senado, sa Blue Ribbon, dahil in aid of legislation lang naman yun. Pero sa prosecutor, sa DOJ, hindi in aid of legislation yun. Ang inaalam talaga doon kung may prima facie evidence at probable cause at kung may reasonable certainty of conviction. O, pag nakita ng DOJ na may probable cause, dahil general denial, dininay mo, hindi ka naman nag-counter eh. Sinabi na sa'yo mag-submit ka ng counter affidavit mo. Ang ginawa mo, counter affidavit na basta mo lang sinabi, hindi po totoo yung mga sinabi diyan. Mga aligasyon lang yan na walang
walang basihan. Pagka ganun ang sagot mo, general denial, talo ka diyan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.